Nagpahayag ang Binance ng malalaking delistings kasabay ng pagbibitiw ni ZZ at ang $4 billion na penalty. Ayan. Ang pag-alis ni Jiangping Xiao ay nagdulot ng mga pagbabago sa Binance na may 10 pangunahing trading pairs na na-delist. Yan, sa isang makasaysayang hakbang, inanunsyo ng Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo, ang pagtanggal sa listahan ng 10 pangunahing trading pairs. Kabilang po rito ang Aptos, Axie Infinity, Filecoin at iba pa. Ang mga apektadong pairs ay partikular na nauugnay sa BUSD, ang stablecoin ng Binance. Yan, ang desisyong ito ay dumating kasabay ng isang serye ng delisting sa buong taong 2023. Isang trend na marami ang nauugnay sa tumataas na legal na mga hamon ni Binance. Kaya yan, gayon pa man, ang pinakabagong anunsyo ay partikular sa kapansin-pansin dahil ito ay nakakasabay sa bombshell revelation na si Jiangping Xiao or ZZ, ang tagapagtatag at head ng Binance, ay aalis sa kanyang papel. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang komprehensibong kasunduan na ginawa kasama ang US Department of Justice na naglulutas ng mga kriminal na paratang laban kay Binance. Kaya yan. Yan po yung formal na official na announcement mula kay Binance. Nag-plead po bilang guilty si ZZ sa mga paratang na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng isang unlicensed money transfer business, conspiracy at paglabag sa mga restrictions na nagtatapos sa isang malaking multa na $4.3 billion para sa exchange. Habang hindi na kasali si Zhao sa pamamahala ng Binance, nananatiling siya ang may control sa stake sa kumpanya. Ayan, may stake pa rin naman po siya dito kay Binance. Bukod dito, pero personal siyang haharap sa multa na $50 million. Ayan, ang lalaki po ng kanyang mga multa. Bilang bahagi ng kasunduan, Financial Crimes Enforcement Network, ang Binance ay magsasagawa ng full exit mula sa United States na may 5 taong watchdog na itinalaga upang magbantay sa pagsunod sa mga restrictions. Sa panahong ito, ang US Treasury Department ay magkakaroon ng walang hadlang na access sa data at system ng Binance. Ang sentensya para kay CZ ay nakatakda sa February 23, bagaman inaasahan ang mga pagkaantala. Kung mapapatunayang nagkasala, maaring humarap siya sa hanggang 18 na buwan sa bilangguan. Kaya kawawa naman po siya kung makukulong siya. Sa pagmumuni-muni sa mga pangyayari, ipinahayag ni Zhao ang kanyang hangarin na tumanggap ng responsibilidad at isara ang kabanatang ito sa aking buhay. Yan po yung kanyang sinabi. Yan, handa raw siyang tumanggap ng responsibilidad at isara ang kabanatang ito sa kanyang sariling buhay. Kaya yan. Ang masasabi ko naman po rito, sa balitang ito ay ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa mundo ng cryptocurrency. Ang pagbibitiw ni Jiangping Xiao at ang malaking multa na hinaharap ng Binance ay nagpapakita ng patuloy na paghihigpit ng regulasyon sa industriya ng cryptocurrency. Ang mga hakbang na ito kasama ang pagtanggal sa listahan ng ilang major trading pairs ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa operasyon ni Binance at sa mas malawak na crypto market. Ang mga legal na hamon na ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon, lalo na sa isang industriya na kasing bilis ng pagbabago ng cryptocurrency. Ang mga pangyayaring ito ay maaring magdulot ng karagdagang pagbabago sa paraan ng operasyon ng mga crypto exchanges sa hinaharap. Sa kabuuan, ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na ebolusyon at pag-mature ng industriya ng cryptocurrency. Habang patuloy ang pag-unlad at pagbabago, mahalaga na manatiling informed at maging handa sa mga posibleng pagbabago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na
na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.